Sagittarius, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At titignan natin kung anong energies na parating sa inyo ngayong full moon in Sagittarius sa June 11, 2025 at 3:43 p.m. Philippine time. Ayan. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Pakicheck nyo lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support, like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo naka-resonate. Okay, so Sagittarius, ang full moon is happening in your first house. Dahil ito ay full moon in Sagittarius. So, first house is about yourself, about your identity, opinions. Maaring yung iba sa inyo, nagkakaroon kayo ng awakening. This can be spiritual awakening or pwede rin namang nagkakaroon ka ng realization about yourself na gusto mong may baguhin, gusto mong merong i-let go, merong i-release anything that is no longer serving you. Some of you naman, maaring meron kayong gustong i-improve sa inyong physical appearance, no? Na, kumbaga, iiwasan nyo na yung mga bagay na alam nyo hindi nakakabuti sa inyong kalusugan or sa physical appearance ninyo. For example, yung pagpupuyat, 'di ba? Hindi siya nakakabuti sa skin. So, yun ang ile-let go mo na. Hindi ka na magpupuyat. Magsi-skincare ka na. Aalagaan mo na yung sarili mo. Okay? Maari kasing, yung iba sa inyo, meron kayong mga gusto pang i-improve sa sarili ninyo. Like, for example, you want to be successful in your field. Gusto mong mapansin ka. So, meron tong magandang, there is a positive aspect, no, sa 9th house, which is about adventure, travel. So, maaring yung iba sa inyo, merong travel opportunities during this time, or meron kayong aalamin, or parang alam mo yung meron kang mga pag-aaralan, kasi the 9th house is also about studies. Pwede rin namang yung iba sa inyo, may na-realize kayo na nagsasayang lang para kayo ng oras at panahon na alamin, pag-aralan ng isang bagay na hindi naman pala talaga kayo interesado. Pwede kasing kaya kayo naging interesado doon dahil may ibang tao na interesado doon na gusto mo. Diba? Or nainganyo ka lang, na-impluwensyahan ka lang ng iba, kaya sinubukan mo. So, yung iba sa inyo, you will finally realize na, hindi ko to gusto, hindi to yung path na gusto ko, na i-pursue, so I'm letting this go. Okay? So, ganong energy. Some of you, maari ring some of you, pwedeng ang release kasi nito is sa relationship, the way you connect with others, especially yung mga romantic relationships ninyo. Maaring meron kang isi-save na relationship, lalo na kung alam mo na ikaw yung may mali or ikaw yung may pagkukulang. Maaring you will you will make up for your mga shortcomings mo para maayos ulit yung relationship ninyo. So, some of you nagkakaroon ng clarity na, okay, I think talagang meron ako mga hindi na ibigay sa person na to, ganon. Kasi meron tong challenging aspect sa inyong 7th house of relationships. Yung iba naman, lalo na kung meron kayong business partner na nasa ibang bansa, or example, it's either yung boss mo o kaya meron kang katransak sa ibang bansa. Possible na nagkakaroon kayo ng challenges kung ipagpapatuloy nyo pa ba yung inyong negosyo or yung inyong partnership or collaboration. So, kung sa tingin niyo pareho, things are not doing well for the both of you, pwedeng i-let go nyo na yon. At kung sa tingin mo naman, meron ka pang pwedeng gawin para maayos, then gagawa ka ng paraan para maayos. Okay, so let's see the energies of the first house. What is the energy of the first house for Sagittarius? What is the energy of the first house for Sagittarius? 5 of Wands, misunderstanding, miscommunication. I feel some sort of guilt dito. Parang nararamdaman mo na meron kang pagkukulang. Pwedeng pagkukulang sa iyong karelasyon, pagkukulang sa mga taong malapit sa'yo. Dahil na rin sa meron kang mga gustong gawin sa buhay mo na
na ayaw mong may nakikialam, or minsan kasi yung iba nagiging balakid sa kanila yung partner nila, hindi nila sinusunod, or hindi nila sinusuportahan, or parang wala silang pakialam. Okay, so I feel like there's some sort of guilt sa inyo kung ano yung dapat nyong ayusin sa sarili ninyo. Meron kayong realization of what you can do better, especially for your partner, your relationship, and para na rin sa self-improvement mo. So, sa energy ng 7th house, the Sun, and the 7 of Swords. Oh, okay. So, the 7 of Swords is conflict and trust issues. So, pwede kasing ang isa sa nagiging issue ninyo ng partner mo ay trust issues. It's either hindi ka na nagtitiwala sa kanya or hindi siya nagtitiwala sa'yo. Or parang merong alam mo yung tipong sasabihin niya na naniniwala siya pero sa totoo lang hindi. Ganon. Or pwedeng ikaw, nasabi mo na naniniwala ka sa person mo, pero ang totoo hindi. Pero kung yung iba kung meron kayong anak, okay, kung meron kayong anak ng person mo, malaking bagay yung pagkakaroon nyo ng anak, dahil yun yung isa sa alang-alang nyo para somehow maayos pa yung relationship that you have right now. I also see in business partnerships, pwedeng nagkakaroon dito ng parang nagkakasilipan kung sino yung mas nag-e-effort sa business na to. Kasi syempre, 'di ba, yan yung isa sa problema sa partnership sa business. Yung ambag mo sa negosyo aside from the money, no, or yung puhunan. So kailangan din na pag-uusapan nyo ng maayos. Kasi maaaring naiisip mo, nilalamangan ka ng business partner mo, or yung business partner mo, iniisip niya nilalamangan mo siya. What is the energy of the 9th house? The 3 of Wands and the Temperance. Okay. So, 3 of Wands is expansion. This is also about improvement. So, itong improvement na to sa sarili mo, ano siya para siyang, ang tawag nito, dahan-dahan. Oo. Hindi siya yung parang one time, big time, uy, malaki na nagbago. Ano siya, gradual change. And at least yung change na yon is for the better. May upgrade na nangyayari. Okay. Let's see what else. Open up to change. O, 'di ba? Maging bukas ka raw sa mga pagbabago. Speak your world into being. Pagiging totoo sa iyong sarili sa mga bagay na gusto mong sabihin, yung mga kinikim-kim mo, hindi mo sinasabi, pero di pwede nyo, masama na pala yung loob mo. So, kailangan talaga i-communicate mo yan sa sarili mo, sa person mo, or sa mga taong involved sa situation na meron ka para naaayos, no? Hindi yung parang bigla na lang sasabog kasi hindi mo na pala kaya. Tapos malaki na pala yung problema. Para at least naaayos na gagawa ng paraan. Okay? So, that is your reading, Sagittarius. Thank you so much. See you again.